Yung sinabi ni Apostol Pablo, I knew that man was caught up in heaven. At itong chapter 1 ng Revelation, verse 10, ay kumpirmado na naranasan talaga ni Apostol Juan sa 4 unang sister, pakilabas mo, ng Apokalipsis. One minute, babasahin ko na lang ito. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pag-aaral ng letra, pero kailangan po natin ang Espiritu. Sapagkat ang Iglesia ng Panginoon ay pinainom ng iisang Espiritu. Yan ang tunay na Iglesia. Iglesia ng Diyos yan, o Iglesia ni Kristo, anumang Iglesia ang itinawag sa Kanya, ang mahalaga, siya yung Iglesia na nakainom. Revelation 14:1. Mabasahin ko na lang po. Chapter 2, verse 1. Tama. After this, anong ibig sabihin ng after this? Ipinaliwanag sa chapter 1 ng introductory ng 7 iglesia. Sa chapter 2. Chapter 2 and 3, that is 7 church ages. Kaya pagdating sa chapter 4, verse 1, tapos na ang church ages dyan. Kaya sabi ko, John was in the isle of Patmos, was transported into the Lord's day. Nakatagos na siya sa iglesia ng itong iglesia. After this, after 7 church ages, I looked John, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard, and ito sabi, as it were, a trumpet of talking with me, which said, ano sabi? Come up hither, and I will show you things which must be here and after. Hindi yan naranasan ni Pablo. Okay? So, sinesenyasan na po. So, hindi naranasan ni Pablo yan. Sino nakaranas yan? That's why Apostle John na-retain siya sa kanyang pagiging apostol. Bakit? In a special mission. Kaya nga sabi niya, nung panahon, layo niyo sana si Mark. Bakit? Hindi kasi maintindihan ni John. Ay, hindi maintindihan ni Apostle Paul kung ano yung sinasabi ni John. Bakit? Mas malalim sinasabi niya. So, ang tunay na iglesia, mga kapatid, is to bring faith to one's spirit. Kahit anong itaw, iglesia ka ng Diyos, iglesia ni Kristo, ano ba nang itinawag sa iyo? Ang mahalaga, ikaw yung iglesia na nakainom ng spirit. Pag sinabi natin sila'y nakainom, you have the perfect revelation, you have the perfect knowledge in the spirit. Ito po yung 7C. Wala akong handa. Chicken ko yung 7C. Pero, 7C, Sunday. Yung pinaka-text ko po yung Revelation chapter 5 verse 1 to 7. Pakibuksan nga po. Walang Bible. Tagalog si Ate Kim. Revelation. Chapter 5 verse 1 to 7. Revelation 5:1. At nakita ko sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahimpik ng 7 tatak. At nakakita ko ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sino karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? 3. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbubukas ng aklat o makakinig. Kailangan ba sa 4. At ako yung tiyak na mainam, sapagkat hindi nakasuko ang sino mang marapat magbukas ng aklat o makatulik ng aklat. At sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak, narito ngayon sa angkan ni Juda ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. 6. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ipinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinubos sa buong lupa. 7. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan. Yung, diba sa verse 1, yung sabi nga doon, may nakaupo nga sa kanang kamay. Yung nakaupo nga doon na, yun nga yung si Kristo. Tapos yung aklat naman na nakasulat sa loob at sa labas, yun nga yung
Lamb's Book of Life. Tapos yung tinataka naman ng pitong tatak, yun na nga yung seventh seal. Yung sa Revelation chapter 5 verse 1 to 7, ito nga yung paliwanag ito nga yung sa seventh seal. Tapos dun siya nagpaliwanag sa Revelation chapter 6 verse 1 hanggang 2. Si Ate Jelay. Yung sabi nga dun, ang kordero nga, yun nga yung si Kristo. Diba sa first seal, yung sa verse 2, yung sabi nga dun, yung sa white horse riders, yun yung sabi nga dun, symbolize nga yun ng impersonation of Christianity. Yung ibig sabihin nga na yun nga yung panggagaya. Tapos yung sa right horse naman, yun nga yung nakaupo si Satanas, dala niya yung yung mga maling aral sa pamamagitan ng bulaang propeta, tsaka yung teacher. Tapos, yun nga yung dun sa Matthew chapter 24, yun na nga yung talata nun. Tapos, dun sa Revelation 6, di ba sabi dun, meron nga siyang isang meron siyang busog. Yung busog na yun nga yung parang binigyan nga siya ng isang corona na may busog siya pero walang pana. Yung busog na yun nga yung parang pana yung ilalagay mo siya doon. Tapos yung sabi naman dito, yung bulaan niya na mandaraya, yun nga yung maling doktrina ang dala niya. Tapos yung sabi pa nga, meron nga siyang corona, yung nakabatay nga doon, yun nga yung gawa ng Nicolaitan, yun yung hybrid doctrine, pinaghalong doktrina at credo. Tapos yung Nicolaitan naman, yun nga yung Greek word na nikaw. Yung nikaw na yun nga yung marakop. At los, yun naman yung los naman na yun nga yung laity. Tapos, parang pag naghahari na nga yung mga lobong nagpapanggap na tupa. Sa panahon nga ni Apostol Pablo, yun si Paul nga, tinipo nga siya sa isang layon kasi siya nga yung matapang, tinipo si Pablo doon kasi siya yung tipo siya ng matapang salita ng Diyos. Yun nga yung si Paul. Tapos sabi pa nga, si Paul nga, wala nga siyang takot, sabi doon. Tapos, si Paul, wala siyang takot, nire-rebuke niya pa talaga yung pinagtitibay yung mga salita ng Diyos. Tapos yung sa second seal naman, yung pakibuksan sa Revelation 3. 3:4. Yung sa Revelation 3:4, yun nga yung red horse. Tapos, yung red horse na yun nga yung persecution na pumasok na yung time na yung pagpatay. Tapos, dahil nga sa mga Kristiyano at maraming Kristiyano na pinahirapan, yung nagpahirap nga dun sa mga Kristiyano, yun nga yung mga RCC. Tapos sila nga nagpapapatay sa Kristiyano. Tapos yung napatay ng RCC, yun nga yung 68 million Protestant. Yun nga yung mga napatay ng RCC. Tapos yung ginawa nga ng Diyos sa panahon na yun, tinipo nga siya ng
yung dakal, yung burden or sacrifice, yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano sa panahon na yun, handa ka nila na ibuwis yung buhay nila para lang sa salita ng Diyos. O tinatawag sila na yung ox spirit. Handa nga silang magsakripisyo para lang sa salita ng Diyos. Tapos yung naman, third seal, yung black horse, yun sa Revelation chapter 6 verse 5 to 6. When he opened the third seal, there is they come in and they did it talk black horse and the mayor of Yun, ibig sabihin nga ng black, Greek niya nga, yun yung abuse sa time na, yun nga yung mga RCC, yung nandun sila, nagkaroon sila ng changing money. Tapos, yung changing money na yun, yun nga yung pagpapalit ng pera at pagbabayad na halimbawa, ako gusto ko maligtas yung magulang, yung pamilya ko. Yun nga yung kapag binayaran ka nga, mapupunta sa langit. Tapos yung pair of balance naman, yung dating unang katimbangan, yun yung yung parang pati. Yan. Ano yung balance yan? Yun nga yung pair of balance. Tapos, nagtago nga nun sila sa maling aral. Yun nga yung katalas justification, Godhead, at baptism. Tapos yung Diyos naman, nagbigay nga sila ng spirit of man. Yun nga yung wisdom or knowledge. Ibig sabihin nga, ang tao, matalino nga sila, naglalabasan ng mga reformador katulad nila Martin Luther. Yun lang. Padre Dudoy. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Bagay ko lang po yung 70 weeks of Daniel na nasulat dito. Ang source nito kay Ronnie Melleco, yung topic. Mababasa po natin sa Daniel chapter 9 verse 24. Sabi dito, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make reconciliation for iniquity, and to bring everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. So dito po na-mention yung 70 weeks. At yung 70 weeks, nagsimula po siya simula 538 BC hanggang 606. BC, equal po yan sa 68 years. Dito po sa Daniel chapter 9 verse 2, Daniel chapter 9 verse 2, sabi dito, in the first year of reign, I Daniel understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet,
that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem, no? Ito po yung time na kung saan nabasa ni Daniel yung book ni Jeremiah na kung saan 70 years bago ma-desolate yung lugar nila o bago sirain. Sa Daniel 9:22, sabi dito, "And he informed me and talked me with me, and I said, O Daniel, I am now comfort to give this skill and understanding." So, sa Daniel 9:22, dito na po binigyan ni Angel Gabriel yung paliwanag sa panalangin ni Daniel sa Daniel chapter 9 verse 2 na kung saan pagkatapos niyang mabasa yung prophecy, nagkaroon nga siya ng takot at nanalangin siya para dun sa bayan niya. Kasi si Daniel, nasa lugar siya nung tawag dito, nakakip sila nung Babylon from Judah to Babylon, kaya nanalangin siya para sa bagay na yun. At yung 70 weeks, nahati siya sa tatlong segment. Yung una yung 7 weeks. Seven weeks yung una, tapos yung number 2, 62. Then last, yung 1 week. Yan. Yung unang division niya, sabi dito, yung 7 weeks equal siya sa 49. Ito. 7 kasi equals 49 yung calendar ng mga Hudyo. At sabi dito, first division of 7 weeks period, ito yung time na kung saan ginagawa nila yung templo nila o yung muli nilang tinakay yung templo nila dahil sa pagkawasak. At sabi dito, reconstruction era was to be one of troublous time kasi yung time na to nasira yung ano nila, yung templo nila. At sabi dito, the Jews enemies had harassed them in early day, no? Kung saan habang tinatayo yung templo nila, habang ginagawa nila yun, yung isang kamay nila may hawak na pala at yung isang kamay nila may hawak na sandata kasi kahit anong oras, pwede silang lusubin yung mga kalaban nila sa paligid. At pangalawa po, yung pangalawang segment, yung 62 weeks, ito naman yung equivalent ng 434 years. Yan. Kapag dinagdag po yung 49, ang kalalabasan niya, 483. So, may 1 week po silang natitira. Yan. At yung 1 week, yung last, yung third na yan, yun yung salvation na kung saan papunta na dun sa mga Hudyo. At yung 70 weeks, nagsimula yan sa time ni Moises na kung saan inutos niya yung commandment na every, sabi dito, the law of Moses commanded the Israelite to acknowledge every 7 year as a sabbatical year. Ibig sabihin, sa panghuling nila, yung last na yung 7 day, ipapahinga nila yun kada taon, sabi dito. At ang ginawa ng mga Israelita, imbis na ipahinga nila yung lupa para siyempre tinigin ng Diyos na utos kay Moises, hindi nila sinunod yun bagkos patuloy sila na nagtanim o nag-ani ng mga palay. At binigay sila dun sa kaaway at unang sumakot na sa kanila yung Babylon Empire na kung saan mabasa natin sa Daniel chapter 2 verse 37. Daniel chapter 2 verse 37, Thou, King, art a King of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power and strength and glory. Verse 38, And wheresoever the children of men, when the beasts of the field,
and the parts of the heaven hath he given into thy hand, and hath made the rule over them all. Thou art this head of gold. So yung unang empire na sumako po sa kanila yung Babylon Empire. Yan, Babylon Empire sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. Yan, may interesahan po sa... Yan, sabi dito yung gold, tinipo siya kay Nebuchadnezzar, siya yung head na kung saan nakikita natin siya yung lion, yan, simula po sa 606 BC. Kung saan, bakit siya tinipo sa lion? Kasi mayroon siyang bilis na lakas na manakop, no? At tagal na sinakop niya na sa pagsakop niya sa Jerusalem, umabot siya ng 50 years yung tagal niya. At sumunod yan, nasa picture yung Medes at Persia, no? Bronze, amen. O 539 BC, under po yan sa dalawang hari at nauna nga si Cyrus, then sinunda ni Darius sa time na ni Daniel. Mabasa po natin sa Daniel chapter 5, verse 28. Sabi dito, verse 28, Paris the kingdom is divided and given to Medes and Persia. So, yan po yun. Verse 31, and Darius the Median took the kingdom being about 3 years old. So, ang tagal nung sakop po nung Mede Persian is 200 years. Ayan, 200 years yung niya, tagal. Tapos, tinipo siya sa bear. At kung makikita po natin dun sa bear, sa drawing na kasi, siya mayroon siyang kagat-kagat na tatlong, sabi diyan, race, na tinipo yan sa tatlong bansa na nasakop niya, yung Jerusalem, yung Babylon, tsaka yung Egypt. Then yung pangatlo po ito na yung tawag ito, brass, under naman to, yung Greece from 331 BC, sa pamumuno naman yan ni Alexander the Great. Yung sakop niya, hindi siya ganun kalaki kasi umabot ka ng 178. Yan. 178 years lang yung tinagal nung pagsakop niya. Yun. Then last na sumabot sa kanila, ito na yung tinitipo nga yung iron o yung leg na type. Ito yung Roman Empire, no? Ang sulat dyan, from 30 BC, yung 30 BC, at yung tagal na sinakop niya is Walang kumukontrol dito. 2,000. From there, tsaka there. May sinusulat siya. 160 years. May balik kapag magandang picture. Yan, hanggang dyan lang yung tagal na sinakop niya. At dagdag pa dito, meron pa siyang yung sabi na kapag niya yung bakal at putik na naghalo na yun yung revived Roman Empire o yung iron and clay na tinutukoy. Isa, ganito lang muna. Baka may tanong sila kasi may 5 minutes pa. Other end times, nagtuturo na ito din. Bakit? Kasi kung 1 week na natitira, ay 1 week talaga. Pero other end times, tinuturo nila, kaya niya na lang sa tribulation. Pero alin ba yung masama? O, siyempre, yung biblical version. Makita mo naman yun eh. Okay. Kaya yung natin, yun yung minanating kasalanan kanila Ebat Adan. Di ba sila Ebat Adan? Nagkasalan din kaya tayo nagkasalan. Yun yung committed sin.
Buksan po natin dun sa Romans 6:23. Pakibasa po. Irish. Irish. Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roman. May dito na din sa kamatay, di ba? Yun yung minanating kasalanan ng kanila, Eva at Adan. Tapos meron din sinasabi, yung minanating kasalanan sa kanila, kung meron pa din sinasabi na pag pag sabi din may kamatayan. Yung kamatayan din, yun yung pag hindi ka na, pag nagkasala, kamatayan din yung kapalit. Pero pag pero pag nasakalaw ka na, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan dyan, yun yung yun yung sa pakin na maglilingkod ka sa kanya habang buhay kasi nabigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Tapos yung sinasabi naman dyan, ng kamatayan, yun yung mga nagkasala sila na yung yun yung mga nagkasala na yun ang sila na patawad, parang gano'n. Yung pangalan ng yung Greg Hamartema, yun yung mga ginagawa natin. Yun yung pwede ka ba magpatawad yan kasi yan? Yun yung salaman natin na nagkasala ka sa laman. Kahit parang pabautismo ka, at pag ikaw ay inilubog, yun yung tinatawag natin na pag naawin ka na, yun yung tinatawag natin na resurrection na yung pag nilubog ka, yun, yung mga kasal natin, nilibig na natin, at pag-awa natin, panibagong nilalang na tayo, para yung mga panibagong nilalang, wala na yung mga dati mong ginagawa. So, pakibasa na rin sa Ephesians 1:13. In whom you also trusted, after that we heard the word of the gospel of your salvation, in whom also after that we believed, you were sealed with the Holy Spirit of Christ. Sinasabi sa Ephesians 1:13, yun yung pag tayo nakarinig ng pag tayo nakarinig ng ibang turo na ebanghelyo, yun yung kaligtasan natin. Isa na yung sa kaligtasan ng mga ebanghelyo na nakarinig tayo. Kunyari, ay halimbawa nakarinig ka na ng turo ng mga Katoliko, iba't ibang mga turo nila mga Protestant. Isa na rin sa kaligtasan, tapos meron yung sabi, tinatakad ng Espiritu Santo na ipinangako. Yun yung tinatawag ka na ng Espiritu Santo na pinangako ng Panginoon. Tapos yung pangatlo naman, ayun yung Greek Hamarta, yun yung sinasabi niya na walang kapatawaran kasalanan kasi panagsalita ka ng laban sa ng laban sa anak ng Diyos, hindi ka naman papatawad kahit anong gaya naman, kahit magpakala naman magpabautis mo ka, kahit anong gaya mo, hindi ka naman papatawad ng Panginoon kasi may salita ka ng laban sa anak ng Diyos. Buksan na rin po natin sa Matthew 12:13. Matthew 12:13. Nang magkagayoy sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay at iunat niya. Whosoever speaketh a word against the Son of Man shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost shall not be forgiven. Either his word or his word. Yun nga yung sinasabi niyo, panagsalita ka sa kapwa mo. Magsalita ka sa kapwa mo tao. Papatawarin ka pa naman kasi may pag-asa ka pa humingi ng tao. Papatawarin ka niya. Tapos pag naman, pag nagsalita ka naman ng laban sa banal na Espiritu, yun talaga yung walang papatawaran kasi anong gawin mo. Sabi nga at bautis mo kaya hindi na talagang papatawaran kasi nagsalita ka ng laban sa halin.
pupunta lang sila sa church upo, tapos uwi, yun lang. Sabi doon, si Pablo, ginawa din siya ng milagro ng Diyos. Si Judas din, nakaranas siya ng milagro. At sa panahon ni Brother Branham, maraming nakaranas ng milagro kasi di ba napapagaling si Brother Branham. Sabi dito, si Pablo nga, alam niya ng Diyos na variance siya kasi susunod siya kung ano yung pinag-uto. Sabi dito, kasi nagsasaliksik siya. Ibig sabihin, nakialam ng Diyos sa kanya. Sabi doon, magsisisi si Pablo at magre-repent siya sa pagpapahinga, yung maling unawa niya. Sabi doon, repent, hindi lang yung sa maling attitude natin. Kailangan yung pagiging sarado ng isip natin. Ganun yung nire-repent natin. Kailangan naiintindihan natin yung saradong isip. Sabi ko, yung preach nga ni Esteban, hindi nga naunawaan ni Pablo. Kasi meron ng sarado yung puso. Pero alam nga ng Diyos, ibig sabihin nung different din sa Iberayan. Lahat ng tao Iberayan. Sabi doon, marami nga nakaranas ng milagro, nakaranas ng healing, recovery. Pero hindi sila Iberayan. Nakasama na doon si Brother Branham. So sabi dito, pakisulat na lang po dyan sa Psalms 139, 1 hanggang 6. Sabi dito, alam nga ng Diyos, mababait siya bawat tao, pero hindi lang dapat sa pang physical na gano'n. Kailangan yung pag-deliver nila ng salita ng Diyos. Sabi dito, hindi ka pa sumama, alam na ng Diyos na sasama ka. Ibig sabihin, alam na ng Diyos kung anong mangyayari sa buhay natin. Kaya alam ng Diyos, di ba sinabi na, you are chosen before the foundation of the world. Kahit una hindi ka pa masama, pero sa dulo magiging masama ka rin kasi alam na ng Diyos yung hintay. Magandang gabi po sa inyo. Share ko lang po yung dito sa the salvation of man. Pakibasa nga po sa Acts 2:38. Ewan na pala, nung sabi natin, di ba, repentant, be baptized. Nung sabi nga po doon na yung unang araw na Francis nga daw yun, magsisisi ka nga daw muna sa mga nagawa mong kasalanan. Kasi nga nung una pangalan daw po, meron na nga daw po kasalanan. Kasi nga po, di ba, yung si Adam and Eve, nung nagkasala sila, di ba nga daw po nang sila mangaling daw po natin yan. Sabi nga po dun sa Romans 3:23. Sabi nga po dun, yung mga hindi nga daw po nakaabot nga daw po sa kaluwalhatian ng Diyos, namatay nga daw po sila. Tapos yung doon naman po sa Romans 6:23. Sabi nga po doon na yung kabayaran nga daw po ng kasalanan ay kamatayan. Tapos sabi pa nga dito pa yan, pagkatapos mo nga mag-repent, mabautismohan ka na nga daw sa pangalan nga daw ni Yeso Cristo. Tapos sabi nga po doon, pagkatapos mo nga daw po mabautismohan, kailangan nga daw po magsasalisi ka. Nung sa Acts 17:11, sabi nga po doon, kaya nga daw po ng mga taga-Thessalonica, sinusearch nga daw po nila yung scripture araw at gabi. Tapos pagdatos naman po ng mag-walking in the message of the hour ka na nga daw po, lalakad ka na nga po. Tapos sabi nga po doon sa 1 Peter 3:15, ready to answer. Kailangan nga daw po, pag tinanong ka nga daw po, handa ka nga daw po sa magsagot. Okay, next. November 28, 2004. Ang sabi po dito, sa Joshua 1:8, yung sinasabi po na, babasahin po natin sa Joshua 1:8, nakalagay doon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat kung magkagayon, iyong pagiging hawahin ang iyong lakad at kung magkagayon tatapos ka ng mabuting kawasan.
Sabi po dito, di ba, yung sinasabing prayer without ceasing, hindi sinasabi, ang pinapatok ko lang doon, na kahit kunwari, kahit nasa labas ka, or nakasali ka doon, kailangan pinagbubulayan mo sa salita ng Diyos. Kahit hindi mo hawak yung Bible, kailangan yung center ng isip mo, o yung focus ng isip mo, dun lang sa Word. At sabi pa dito, kapag dumating sa'yo yung revelation, wala nang gana sa'yo yung yung sanglibutan. Maalis ka na sa sanglibutan. Ibig sabihin, mawawalan ka na ng gana doon. Parang wala nang kwenta sa'yo yung sanglibutan. Diba sa sanglibutan po, andun yung mga salapi, mga kabantugan. Andun yun. So, ibig sabihin, kapag may revelation ka pala, hindi mo na maiisip yun. Parang walang kwenta na lang sa'yo yun. At sabi pa dito, kapag dumating na yung revelation sa puso natin, ayun na magsisimula yung meditation natin. Yung monastery natin, ayun yung pakikipag-usap natin sa Diyos. At in-example niya po dito si King David. Ang sabi niya dito, di ba po si King David, yung nagpipray rin siya, nasabi doon, si King David malapit siya sa Diyos. At sabi pa niya dito, yung awit niya, sa verse po ng awit 119.7, tas awit 5.1, tsaka awit 19.14. At sabi dito, yung awit niya, nagpamanifest, ayun daw yung resulta ng manifestation kay David. Ayun yung unang pag-meditate na sa Diyos. Sabi ba po dito, yung pagkukulong, di ba po yung mga di ba nakakulong lang sila saan nga ba yan, basta nakakulong lang sila, di ba, sa isang lugar, tapos doon lang, nakakulong lang sila doon, tapos doon lang sila nagpipray doon. Ibig sabihin sa atin, yung pagkukulong, di ba yung mga yung purpose nila, kaya tayo nagkukulong sa isang lugar, kailangan yung maging purpose natin, may personal meaning tayo sa Diyos. At sabi pa dito, ang monastery po kasi natin yung family natin. At sabi pa dito, yung monasteryo, kailangan i-apply natin yun sa PBA. Kailangan i-separate natin yung mga anak natin dun sa gawa ng sanlibutan. Kailangan nakalagay po dito, kailangan i-separate natin sila sa TV, i-separate sila dun sa mga unnecessary na mga ginagawa ng sanlibutan. Ang kailangan daw po natin gawin, buksan natin yung radyo. Di ba po sa radyo may AM band na marami nagpipreach doon. So kailangan, yun daw yung paggawa natin sa anak natin. Ibig sabihin, dun sa simple pinapagawa mo na yun, may ina-apply mo na yung mga sisisim doon sa mga anak mo. Hindi literally na kinukulong mo sila sa bahay, na hindi sila pinapalabas. Ang ibig sabihin po kasi, kung i-apply natin sa sarili natin, ikukulong natin sila na huwag silang mahawaan o huwag nilang matulad yung gawa ng sanlibutan. Kasi kung aano natin sa mga mo, di ba nasa loob lang sila, wala silang sa sanlibutan. So kailangan i-apply din natin yun. Yung pag-apply natin, kailangan i-type natin sa kailangan mag-set up sila sa ibang churches, o kaya mag-scribe sila sa dito. At sabi pa dito, may tanong dito, pwede mo ba kami bigyan ng reason why God meditate himself? Kasi sabi po, ang Diyos, siya mismo, una siyang nag-meditate. At sabi po dito, yung isang rason doon, yung love. Sabi niya dito, yung pag-express ng love ng Diyos, kasi bago pa tayo malikha dito sa mundo, may pagmamahal na sa atin ng Diyos. At sabi pa dito, ang Diyos, dati hindi siya tinatawag na God, kasi po yung God,
ang meaning ng object of worship. Ang tawag sa kanya, Great Eternal Spirit. Nung mag-isa pa lang siya, ang tawag sa kanya, Great Eternal Spirit. Pero sabi doon, mag-isa pa lang siya sa universe, pero yung po, nasa posong na tayo, o nasa logos na, ando na tayong lahat. At sabi pa dito, yung monasticism daw, ayun daw yung yung mag-isa ka lang. Na kailangan mag-isa kang nagbumukmok. Pero yung pagmumukmok na yun, di ba, kung sa kalimutan pag nagbumukmok ka, kailangan yung pagmumukmok natin daw, may magandang kalabasan. Ibig sabihin, may tanong dito, kaya mo bang magkulong sa kwarto na ang kausap mo lang booklet, ang kausap mo lang contender, tapos ang naririnig mo lang yung taste, di ba? Para sa atin, boring yon kung titingnan, kung yun lang yung kausap mo. Pero sabi doon, katulad ng kailangan magbigay ka daw ng oras sa Diyos. Kasi hinalintulad niya dito yung mayaman na sabi niya, nandito pa siya sa lupa, impok lang siya ng impok, plano siya ng plano. Pero nung dumating na huli na lahat, tsaka lang siya nagbigay ng oras sa Diyos. So ibig sabihin, bago pa mahuli yung lahat, kailangan magbigay na po tayo ng oras sa Diyos. At sabi pa dito, si Brother Branham, nagbigay siya ng technique dun sa mga denomination, ng Lubos denomination, yung fasting and prayer. Sabi dito, yung mga denomination, malakas daw yung mga loob nila. Nasabi dito, meron daw nagmamalaki kay Almeda na sabi, yung inalitulan niya yung babarilin siya tapos hindi siya tatanggal. Bakit daw malakas yung confidence nila? Kasi kaya lumalakas yung confidence nila kasi may karanasan na sila. Ibig sabihin, sila dun sa fasting and prayer, may power sila. At sabi pa dito, pero yung prayer nila hanggang dun na, o yung gusto nila, yung pinagdadalangin nila, hanggang dun lang sa power. Pero kailangan, hindi lang tayo mag-focus doon. Ang kailangan, focusan natin yung kailangan makapag-compare tayo at makapagsaliksik. Sabi dito. At sabi pa po dito, katulad ni Abraham, di ba nakatira siya sa Ur? Yung panahon daw ngayon, yung Ur, ayun daw yung bustling city. Yung bustling city, ayun yung buhay na city. Para daw yun yung Megan ni Muhammad. Pero sabi doon si Abraham, tinawag siya ng Diyos na, sabi ng Diyos sa kanya na umalis siya doon sa lugar na yun. Umalis siya sa lugar na yun at may bibigay siyang lupain kay Abraham. Sabi doon, parang ang ginawa ng Diyos kay Abraham, parang monasticism na rin yun. Kasi, di ba, inalis siya doon sa Ur. Pero sabi doon sa Ur daw, merong mga naligtas. Paano naging monasticism yung pag-alis niya sa Ur? Kasi nilayo siya doon sa mga tao doon. Di ba? Nung time na yun, sa sila, di siya ba? Basta, nung nilayo sila doon, nung time na yun, doon lang siya kinakausap ng Diyos. Ibig sabihin na, nagme-meditate siya doon sa lugar na yun. Pero sabi doon sa lugar na yun, nagbibigay ng sacrifices si Abraham. Pero wala siyang obligation na pinupuntahan. Pero nakakapag-meditate pa rin siya sa Diyos. Sabi pa dito, nung time nila Abraham, hindi lang si Abraham yung anak ng Diyos. Kasi merong mga naligtas pa na yung mga inikutan doon ni Chef, may mga naligtas din doon. Tapos, may tanong pa po dito, ano mangyayari daw? Puro fasting and prayer lang yung mangyayari. Sabi dito, magiging ascetic sila, pero pagdating dun sa pahayag ng Diyos, wala na sila, blanco na. So, kailangan, hindi lang tayo mag-focus dun sa fasting and prayer. At sabi pa po dito, katulad po nila sabi, di ba po nung time ni Elijah, sabi niya dito, hinalitulan niya si Elijah na nung ang Diyos, di ba
nagkaroon ng tagutong. Pumunta siya dun sa at nagtago siya dun sa cave. Dun siya nakipag-usap sa Diyos. Nagkaroon siya ng monastery dun sa Diyos. Dun siya nakipag-usap. Kasi nung time na nagtatago siya sa cave, di ba galit na galit siya sa kanya si Jezebel. Tapos, nung time na yon, dun siya, naligtas siya doon, nalagpasan siya ni Jezebel. Dun sa cave na yon. Tapos sabi pa dito, dun sa cave na yon, di ba nung time na nagtagutom na, nagpadala ang Diyos ng uwa kay Elias, kay Elijah na binigyan siya ng pagkain. Sabi pa dito, di ba nung pumunta siya dun sa babaeng baon na nanghingi siya ng pagkain. Sabi niya, pero alam ng babaeng baon na lingkod siya ng Diyos. Kaya yung ginawa ng babaeng baon na yun, kahit wala na siyang pagkain, kakaunti na lang, binigay pa rin niya. Tapos ang nangyari nun, di ba nagkaroon nga ng mas dumami pa yung pagkain nila. So, ayun lang. Diyan sa tinatawag na hanggang sa ikapito sa Laodicea, ang Biblia po kasi mga kapatid ko, talagang iisa po yung itinayo. Isa lang po yan. Ang Diyos sa iba't ibang iglesia, yung walang balot po ng Espiritu ni Nicolaita, ilalabas po yan. Ilalabas po. Merong mga tagapagturo po, kahit sa Laodicea na yan, sa pahayag ng, sabihin natin, gamitin natin sa itang end time message. Marami po mga pastor na sinasabi ang kahulugan ng Espiritu ni Nicolaita, pero marami rin po mga pastor may gayong Espiritu. Tandaan po ninyo. Yung pangpito na yan, ng tinatawag na end time, marami po nang ilalabas ang Diyos. Marami pong ilalabas yan. Yung totoong puso na may takot sa Diyos. Ang layunin ay ang katotohanan. Talagang ilalabas yan, mga kapatid. At ang maiiwan po dyan, yung mga nagsarap. Pero nasa intindi po yan. Nasa message po din po yan. Kaya, sa lahat ng tinatawag na pinanggit sa aklat ng Revelation, talagang totoo, babalik po yan doon sa original. Kaya yung sinasabi po na isasauli ang lahat ng mga bagay, kung magkakaroon po ng katanungan, alin po yung isasauli? Yung lahat ng mga bagay. Sa Biblia po, mayroong pagbubunyag po. Hindi lamang po yung mga talagang nasa isip na ng Diyos. Bago itatag ang sanglibutan, talagang banal na sila. Ilalabas po yan, mga kapatid ko, sapagkat yan ipag-aari ng Diyos. Pag-aari po yan. At mayroong kakasangkapanin po para mailabas. At ang magiging gagamitin po sa mga may binihi na siyang salita ng Diyos, ang gagamitin po, binihi rin na siyang salita ng Diyos. Yung turo, para mailabas yan. Kaya nga sa Biblia, meron tinatawag na lahat ng bagay ay titipunin kay Kristo. Lahat ng bagay ay titipunin kay Kristo. Isa po yan na ibabalik ang lahat ng mga bagay. Restoration. Nagpapauna po dyan, mga kapatid ko, ay yung turo. Yung turo na walang libadura
na totoo talaga yung puso na isinagpit na sa Diyos, na siya'y punong-puno ng liwanag na mula sa Panginoon. Yung turo na yan ang magiging daan para lubos yung mga banal na bago idinatag ang sanglibutan, yan po ay ilalabas. Tandaan po ninyo, mga kapatid ko. Yung tinatawag po na Laodicea sa panahon ng end time, may sinabi si Pablo dyan, na nagkakaroon sila ng kanya-kanyang mga aral. Aral na katitisuran. Sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa kanila. Hindi lang po doon sa tinatawag na simbahan Katoliko. Totoo, meron din pong utos ang Panginoon. Yan sa patutok na yan. Magsilabas kayo o bayan ko upang huwag kayong maramay sa kasalanan. Yung Pentecostal na yan, panahon ng Pentecostal, ako rin po, dating Pentecostal, na paniniwala at yung salitang oneness. Dahil ako 20 years po na naging tagapagturo dyan. Totoo po, may kaugnayan, yung tinatawag na kay Wesley. Kasi lahat yan kinuha sa history, sa encyclopedia, tungkol sa mga tinatawag na katangian ng mga messenger po ito. May mga tama, may mga mali, hanggang doon kay Martin Luther sa pamagitan ng pananampalataya, tama yun. Pero ang gagawin po ng Diyos doon sa tinatawag na kay Wesley sa panahon na tinatawag na Pentecostal, may sinasabi din si Pablo na sinasabi niya, hindi ko na po kasi mas maganda po ito hinahanay-hanay ko eh. May sinasabi si Pablo, ipinamamani ko sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Magsilayo kayo sa tinatawag na kapatid na lumalakad o walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Talagang ilalabas ng Diyos yan. Ngayon, ang inyong maling-malingkod yung ito, dito ko po kinukuha lahat. Dito ko lahat. Kasi kumpleto po ito eh. Hindi ko sinasabi na huwag na tayong gumamit ng mga history hango sa encyclopedia na limbag ng tao ukol doon sa mga tinatawag na mga kasaysayan. Okay po yun. Pero lahat, kaya nga ako paniniwala kung aklat na ito, hindi na ito na kailangan ng kasabi. Kumpleto ito. Kumpleto ito sa pagtuturo, pagdating po sa tinatawag na sa tulong ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya doon sa Laodicea, may nagsasabi po sa ibang end time na mga minister, si kapatid na Branham ang kakasangkapanin para maibalik yung nangaroroon sa Laodicea. Si kapatid na Branham, uulitin ko ang kakasangkapanin. Sa inyo mataling ko din naman po, meron po talagang nakasulat kung sino po kakasangkapanin doon sa mga hindi. Kasi si Branham hindi po yan. Hindi po siya. Pero meron po siya talagang turo na hindi matutulan. Yan tinatawag na 7 ilawan. Hindi matutulan yan sapagkat nakasali po yan. Sapagkat mapalad ang bumabasa. Dadapwa, meron po talagang kakasangkapanin ng Diyos na nasa Biblia na yun ang kakasangkapanin para isauli o ibalik ang iyong sa Diyos.
ibabalik po yan. Meron pong kakasakapanin. Kaya nga ako naniniwala sa inyong mga kapatid, naniniwala po kayo sa turo ng mga apostol. Nagpapasalamat po ko sa inyo. Pero nawa ang Diyos ang magbukas ng ating isip. Ang ibig kong sabihin mga kapatid sa pangalan po ng Panginoong Diyos, kung tayo ina-accept po natin ang turo ng mga apostol, kung tayo ibabalik ng Diyos upang maibalik ang mga bagay batay doon kay Kristo, upang maabot natin ang kabuuan ng kasakdalan. Kasi po ang ipinapaabot ng Panginoong Diyos sa atin, yung kabuuan. Hindi po yung hindi kabuuan. Iba yung buo, iba yung kabuuan. Iba yung langit at yung kabuuan ng langit. Sana maunawaan ninyo mga kapatid. Kung tayo naniniwala na kailangan ibalik tayo sa turo ng mga apostol, huwag po natin i-deny yung lahat ng turo ng mga apostol. Kayong mga kapatid ng mga ministro, mga tagapagturo, alam po ninyo kung ano ang turo ng mga apostol. Kung anong nakasulat na itinuro ng mga apostol, huwag po ninyong pabulaanan. Ituro nyo po yan. Amen. Huwag niyong takpan ang liwanag. Yes. Yung totoo, huwag po tayong gaya ng tinatawag ng mga iskriba at mga Pariseo. Mga bulag ang isip. Nakikita nila, pero hindi isinasagawa. Ang ibig kong sabihin, nakikita natin ang turo ng mga apostol, nakatala po rito, nakasulat dito, ituro po natin ng totoo. Huwag po yung tinatawag na merong tinatawag na paimbabaw. Totoo ang turo ng mga apostol, dyan tayo ibabalik. Bakit natin hindi lubusin na ibalik ang turo ng mga apostol? Nakasulat naman dito mga kapatid ko eh. Simple lang naman po yan eh. Kung anong itinuro ng mga apostol, hindi naman na ituro. Huwag na po tayong maglagay sa ating kaisipan na siyang ito'y naaayon sa laman. Nang ibig kong sabihin, na yaman tayo tinawag sa kalayaan, huwag nating gamitin ang kalayaan sa pagbibigay kadahilanan sa laman. Kasi ang laman, yan po ang humaharang sa ating isip para hindi natin maabot yung kalubusan ng kasakdalan. Meron po talaga nakasulat sa Biblia kung sino na siyang maghaharap sa atin kay Kristo. Meron po talaga nakasulat sa Biblia na ipipresent po tayo nila upang tayo ay maging perfect, maabot natin ang kabuuan. Nandito. Meron po talaga, may kakasangkapanin po ang Diyos. Sana makita po natin yan, mga kapatid. Kung naniniwala po tayo sa Laodicea, hindi full, hindi kabuuan, may kulang, kailangan bumalik doon sa turo ng mga apostol. Gawin po natin. Kaya, ang end time, ang mga ministro, kanya-kanya silang mga dampot ayon sa unawa. Kanya-kanya sila. Ginagamit ko lang po yung sarili ng papatawarin ko ninyo. Hindi ko po ibig saktan yung kalooban. Talagang kanya-kanya mga kapatid. Kaya pati mga membro, pinagsasabong na rin. Sa Biblia, totoo po yung sinabi po ni Pastor, magsiinom kayong lahat dyan. Yung iisang espiritu na yan, magsiinom kayong lahat dyan. Naniniwala ako nakasulat sa Biblia kung ano po yung ipinaiinom ng Panginoon. Na iisa na espiritu. Yan po ay ang turo ng ating Panginoong Diyos. Kailangan meron po tayong iisang turo, isang aral na ito ay nakalevel sa turo ng mga apostol. Huwag po tayo magkanya-kanya. Huwag. Kapag magkanya-kanya po tayo,
Binubunyag na ng Biblia, walang maliligtas o. Wala ho. Walang maliligtas. Sapagkat ang maliligtas lamang po, yung nakaabot sa kabuuan ng pagka-perfect. Yung tinutukoy ko na perfect, mga kapatid, yung turo na walang libadura. Talagang walang daya. Kung siya'y magsalita, mga kapatid, walang daya po yun. At yung tinatawag na tagapagsalita na ipiresent ng Panginoon, hindi po siya lumalakad sa laman. Lumalakad po siya sa Espiritu. Kung ano ang turo ng Panginoon, yun ang kanyang sabi na siyang nilalakaran. Yun po ang aking paniniwala, mga kapatid ko, ayon po sa Biblia. Mahirap po na masabi natin sa isip, kasama ako doon sa ira-rapture. Kasama ako doon. Dahil ako'y nasa Laodicea. Papaano kapatid matitiyak na kasama ka doon? Eh yung ilang mga kapatid din, yung mga ministro, gayon din ang kanilang sinasabi sa kanilang kaisipan. Kasama rin sila. Dadagwat kanya-kanyang mga kaisipan. Kanya-kanyang kaisipan. Kaya nga sabi ni Pablo, kung kayo'y nagkakaiba-iba ng pag-iisip, ito man ay ipapahayag ng Diyos sa inyo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, meron po tayong iisang kaisipan. Iisang kaisipan. Ito ay totoong maliwanag na mula sa ating Panginoong Diyos. Walang halo kahit kaunting dilim. Kapag mayroong kaunting dilim, mayroon pong libadura. Ang libadura na yan po ang nagpapaalsa. Yan po ang magiging sanhi para hindi natin maabot, hindi pinaaabot ng ating Panginoon. Sana maunawaan niyo po kung ano po ang tinutukoy, mga kapatid ko kay Kristo. Marahil kayo po nagtataka, bakit ako naparito? Dahil nagkakilala po kami ng kapatid na Francis. Dahil inanyahan din po ko ng tagapagturo ng end time na dumalo sa Maynila. Na doon daw anya, pwede mag-share ka rin doon. 2 beses po ako nakapunta po sa Maynila. Dadapwat. Na pag alam ko, ang nagbabahagi lamang doon ay ang sabi ng kapatid na Branham. Tama po kapatid? Ikinalulungkot ko po. Talagang, anong masasabi nyo? Meron bang pagkilos ng Espiritu ng Nicolaita? Meron po. Kasi nagsasara eh. Alam nyo ba mga kapatid ko kay Kristo? Kapag wala kang Espiritu ng Nicolaita, ang Espiritu ng Diyos ang nasa iyo, bakit ka matatakot? Itotoo ang nasa iyo. Di ba ang nasa katotohanan yung sugo ng Diyos ay magligtas? Ibunyag ang katotohanan? Imulat ang mga matang na hindi nakakakita ng liwanag? Buong akala na siya nasa liwanag, pero nasa dilim pala? Nakakalungkot po. Kaya ang kapatid na Francis, sinabi niya rin sa akin tungkol sa ginagawa ko ng mga pastor ng end time, pinaparatangan ngayon siya. Kapag siya'y dadalaw, natatakol kapag ka Francis ka, no? Nagsasabi sila sa Diyos. Hayag ang tinatawag na lihim ng Diyos. Pero naroon ang Espiritu ni Nicolaita. Ay, nako. Bakit ka matatakot kung nasa totoo ka, nasa liwanag? Amen. Pag ang liwanag, kung nasa iyong isip, abay, yung mga nasa dilim, liwanagan mo sa pamagitan ng mensahe na mula sa Diyos na nasa iyong isip. Alam niyo po ako, inyong kapatid, ako po, inilabas ng Diyos
sa grupong Pentecostal Oneness. Pero bago ako inilabas ng Diyos, tama yung nakasulat sa liksikin sa aklat ng Panginoon, sapagkat iniisip ko ang buhay na walang hanggan. Tumupad po ako. At nalaman ko po na meron talagang kamalian o yung espiritu ni Nicolaita talagang kumikilos po. Alam niyo po yung aking pinagalingan? Kahit yung puno ng religion na si Pastor Efren, kahit sinong ministro doon, nakaharap ko na po. Hindi ho ako natatakot sa pagsasabi ng katotohanan. At sinasabi ko rin ang harapan, may mali ang inyong aral. Dadapwat, ano sabi sa akin ng puno ng aking pinanggalingan? Pastor, naniniwala ako magsasama pa rin tayo. Amen. Sabi ko, sige, Pastor, magsama tayo. Pero yung turo ninyo, i-level ninyo sa turo ng mga apostol. Sapagkat ibig kong maligtas at magligtas. Ay kung ayaw ninyong i-level, ang ibig ninyong kapakinabangan, ikinalulungkot ko, maghihiwalay tayo. Kaya ako po'y nagpapahayag. Yan, ang kapatid na Petren. Galing po yan doon. Diakono po yan ng Oneness. Yan kapatid, yan naman ay galing sa Sabado. Yan ang kapatid na kaya. Pinagsama-sama, meron po tinatawag na galing kay Felix Manalo. Meron galing sa tinatawag na Jesus Mercay Crusade. Meron galing sa United Pentecostal Oneness. Kasi po ako, nakahanda ho ako. Pag ako inanyahan, talagang tatayo po ako. At ako naman, kapag naglatag, nakahanda na ako sa aking isasagot. Kasi pag bumukas po yan mga kapatid ko, bahala na ang pumatol, ang mga nakikinig. Salamat po, pasensya na po kayo. Ito na po. Hindi ko po doon sinasabi ni Pastor. Pastor Rocky, susugan niyo po yung sinabi. Pastor, hanggang Ano kasi, 8:30 po Kasi hati din sila ni Pastor David sa kanya. bigyan rin naman yun. So yung Sabado. maganda, talagang flex yung oras, marami tayong ipapahayag, pero talagang napaka-eksi. Akin lang ilalatag yung doctrine talaga ng apostol. 33 doctrine sa baptism. Baptism ng apostol ay in Jesus' name. Kahit saan ka magpunta sa Bible, sa New Testament, in Jesus' name ang kanila tinuturo. Yun ang belief talaga ng apostol. 33 AD ito, 33 AD. Ngayon, meron naman silang Godhead. Ito, Godhead. Ang sabi dito, isi-xerox ko ito, ibigyan ko si Pastor. Kasi meron ka na po nito. Alam ko yung pamantayin na. Okay. Tingnan ko sa Biblia. Ngayon, ang doctrines ng apostol, 33 AD, one God, the Father. Sabi dyan. Ngayon, buhat sa Ama ang lahat ng mga bagay. Ngayon, isa rin Panginoon, si Yesu Cristo, yung mediator. Ito ay Son of God, ayon sa Bible, ayon sa mga apostol. Amen? Ito nasa gitna, Godhead ng apostol, Jesus Christ, Son of God, sa Bible. Ngayon, ang Diyos, kasi pinahayag ni Kristo na ang Ama nasa Kanya, ang Diyos, sabi ng mga apostol, God was in Christ Jesus. God in His Son. Ang Ama nasa anak. Yung Ama nasa anak. Yun ang aral ng apostol. Ang totoong Diyos ay nasa Kanyang anak na si Jesu Cristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ito naman ay si John ang nagsulat. 1 John 5:20. Ang totoong Diyos na tunay nasa anak. Nasa Kanyang anak na si Jesu Cristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ito po yung aral ng mga apostol. Nagsulat si John, tinuruan ni Kristo ng 3.5 years na ang Ama nasa Kanya. Kaya nagsulat ang apostol, ang tunay na Diyos nasa Kanyang anak na si Jesu Cristo. Ito po yung Ama na itinuro ni Kristo.
ito po yung doctrine sila ng apostol. Christ Jesus is Son of God. Tandaan natin sa Bible, hindi pwedeng sirain yung nakasulat na Son of God. Hindi mo pwedeng baliktarin niya na gagawin mo God the Son. Kasi libadura na yun. Hindi pwede yun sa mga apostol. Okay, 33, ito ang aral ng apostol. Baptism in Jesus' name, God Him. Amen? Ito lang i-restore na atin ipapakita. Ngayon, pagkalipas ng 100 AD o 200 AD, pagdating ng 300 AD, bumangon yung aral ng, okay? Bumangon ang aral ng RCC. Ang doktrina nila dyan, tungkol sa baptism, hindi na in Jesus' name. Amen? Dati, hindi na in Jesus' name sa pagdating dito. Ang baptism nila ay titulo na. Yung Father, Son, Holy Spirit. Yun na ang baptism nila. Ngayon, pagdating naman sa Godhead, doctrine sa Godhead, ang aral na nito ay naging 3 person. Ayan, ganyan. Person in one God. Ang aral nila tungkol kay Kristo, naging God the Ayan. Yun, ang aral, 325 AD. Ito, lumabas naman yung ang aral nila sa Godhead, si Kristo ay naging God the Son na. Sabi nga ni Pastor kanina, dapat makalabas ka dyan. Yung Son of God, ginawang God the Son. Sinundan yan ng Protestant, baptism, Ama ng Espiritu. Ito, ang sabi rito, babasahin ko lang, 1500, John Calvin, ito po, Doctrine ng Trinity, God the Son na. 1900 at 1300, ito ang Calvin. 1500, ayan. Doctrine, Jesus Christ, God the Son, at ang baptism in Jesus' name. Ama ng Espiritu. 1800, John Wesley, ganon din, Jesus Christ, God the Son. Pagdating 1900, Pentecostalism na ito, mga Pentecostal, Trinitarian. Si Kristo ay God the Son. Sa kanilang unawa kasi 3 persons. Ngayon, pagdating naman ng oneness, ito, oneness. Naging God the Father naman si Jesus Christ. Ito, 1913, oneness. Ang baptism na isauli sa kanila, pero sa Godhead, si Kristo ay God the Father. Siya yung God na naging anak. Yun ang teaching ng oneness. Ito, sumunod naman yung 1913, oneness. Yan na nga, si Kristo ay naging God the Father. Siya ang Ama na naging anak at siya rin ang Holy Ghost sa bagong tipan. Si Jesus Christ lahat yun. Yun. Okay, sa baptism, ang nahagip dito sumunod dito sa RCC, yung baptism, ito po yung INK, baptism nila. Matthew 28:19. Jehovah, baptism, Matthew 28:19 na rin. Okay, pagdating sa Mormon, ang baptism, Matthew 28:19 na rin, hindi Book of Acts. So, hindi sila nakabalik doon sa apostolic doctrines. Sa baptism at saka sa Godhead, mapapansin na natin na iba na. So, kaya sa Bible, bawal na baliktarin yung salita ng Diyos. Si Satanas ang gumawa nun. Sa Eden pa lang. Kaya nga may tracks ako dito, ito, binaliktad ng serpente. Salita ng Diyos na binaliktad ng serpente. Ang Son of God, ginawang God the Son. Saan galing yon? Dito sa bibig ng Mother of our Lord. Okay? Siya yung kinaroroonan ng napakaraming libadura. Sabi nga dito, ang libadura, kinuha ng babae, itinago sa katsultakal na arena. Alin yun? Yung Trinity. At pinakain sa buong sanlibutan. Ang napakasakit nito, sabi ni Pedro, Panginoon, marami mang maliligtas dahil dyan. Sabi ni Jesus Christ,
Sa Lucas, nandito Lucas 13, sabi ni Jesus Christ, marami ang magpipili, ngunit hindi mangyayari. Iba ang sagot ni Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, marami ba ang maliligtas? Sabi ng Panginoon, marami ang magpipiling pumasok sa makipot na pintuan, ngunit hindi mangyayari. Bakit? Dahil dito sa doktrina. Amen? Matthew 7:21, tatawag, pero lihis ang kanilang aral. Hindi sila na-restore. Kaya sabi, magsialis kayo, bayan ko sa kanya. Saan? Doon sa compound ng doktrina na hindi talaga apostolic doctrine. Okay, ito po yung apostolic doctrine at saka yung RCC doctrine. Hanggang lahat ng religion ngayon nandito. So makikita. Kay Dibuloy, what is yan eh. So kasama po yan dyan. Baptism nakuha nila, pero sa gabi, hindi pa. Hindi po. Kaya napakaraming i-restore. So kung kami man, nagtuturo dito, napatayo ng babae, training yan, pero hindi na nanakot sa lalaki sa church. Kasi may mga elder dito na tinalaga ng Panginoon. So kami ang ano naman namin sa Bukapak, sa Terto, Diyos talaga nagsabi na ang mga babae at lalaki magpapahayag sa pangalan ko. Kung anong revelation binigay, ipapahayag din nila. Pero never na subdue sila sa kanilang asawa at saka sa mga pastor ng iglesia. Hindi pwede yun. Bawal yun. So, mahigpit ang sinabi niya po. Tututulan natin yan. Opo. Pero sa evangelism, magagamit sila sa lahat ng aspeto para sa evangelyo, para sa ikasasagdal ng iglesia, magagamit sila. Katulad dito, nagre-report sila, nagre-testimony sila. Pagdating sa labas, pwede nila i-share. Pero sa atin, hindi sila nag-under. Porque tatayo dito, under na tayo. No. Isang training yan sa mga babae para kapanin ng Diyos sa kapahayagan binigay sa kanila. Malinaw ang Bible. Bubuhos kong Espiritu sa lahat ng laman. Babae at lalaki, magpapahayag sa pangalan ko. Ang ipapahayag nila, yung revelation na tanggap nila. Amen? Never na mag-compose ka ng sarili mong doktrina ng ipahayag mo. Yun ang bawal. So, yun yung so, maganda sana kung naisulat, pero nasa tracks ito, i-record na lang si Xerox para sa iba. So, yun lang yung aking dagdag. 2 minutes na. Ate Joey, pwede 2 minutes? Oo. Para may napasya. Bigyan mo ako na Xerox. So, mayroon ka na pala dito? Kaya lang, mas... Okay. Sinasabi ko lang po sa church o iglesia. So, sa tama po, marami pong iglesia, no? So, sa marami po ng iglesia, meron po tawag na kapos o may Nicolaitan. Pero yung tama pong iglesia ay may progressive at Berean. Yan ang tamang iglesia. At tama po yung pangalan na dala-dala niya. No? At siya po ay nakatayo sa bato ng kapahayagan. Yan po ang iglesia. Pangatlo, siya po ay may seryo na agila. At makikita natin yung agila, alam natin katangian ng isang agila. At yung agila na yan, kailangan yan mayroong kalapati. Kapag ang agila yan ay walang kalapati, ay delikado ang agila yan. Baka sigaw na agila yun. So kailangan mayroon po siyang Holy Ghost o Holy Spirit. So, ang agila ay sumusunod lamang po yun sa kalapati. Walang iba po kundi Holy Ghost. Yan po ang tunay na iglesia. At ang iglesia na tama at sabi natin na hindi naman perfect, ano? Siya po ay nagpapatuloy. Hindi po siya sarado, hindi po siya bias, hindi po siya nagbabackslide. No? Ayan po ang True Church. Kasi hindi tayo sabihin na nandito para magpagalingan, no? Kundi tayo nandito para sa magitan ng pag-ibig, kasi yun naman talagang pinaka-master key, pag-ibig sa bawat isa, nagpapalakasan. Yung kaalaman ko o kaalaman ninyo, karagdagan yun sa bawat isa na nagpapalakasan tayo habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. Siyempre, yung mayroong tinatawag na yung progressive nga po, na mayroong tinatawag na yung seven thunder, na mayroong binibigay pang Diyos na mga pahayag, mensahe, na
karagdagan para sa atin. So, yun ay dumarating para maging ang iglesia ay maging maluwalhati. So yun na po siguro ang masasabi doon sa True Church.